Magandang araw po, Dr. Diana Lichan. I'm Rose Ann M. Lazaro of BS Entrepreneurship 1A. Ang aking two successful entrepreneur ay si Edgar Injapsia ng Mang Inasal at si Corazon Dairoong ng CDO Foodsphere. Kahanga-hanga naman talaga ang naging success ng Mang Inasal at ng CDO Foodsphere. Everything in Mang Inasal is truly Filipino. Sa syudad ng Iloilo, unang nabuo ang pangarap ng negosyanteng si Edgar Sia o tinawag na Injap, ang may-ari ng Mang Inasal. Naniniwala si Injap noon na handa na ang panlasa ng buong bansa para sa lutong Ilonggo. Injap was an aspiring architect, but later dropped out of university to be an entrepreneur. Pinuksan niya ang kauna-unahan niyang business, ang laundry shop at ang photo developing center sa edad na 20. At sa taong 2003 nga ay nagkaroon na siya ng idea na magbukas ng affordable fast food shop or barbecue chicken called Mang Inasal. Kinailangan niya nga ng pera, ngunit nag-alanganin ng kanyang ama na pahiramin siya ng pera, pero nakumbinsi niya ito at pinahiram siya ng 2.4 million. At binuksan na nga niya ang kauna-unahan niyang tindahan sa car park building sa hometown niya sa kanilang probinsya. At ito nga ay nag-success at nabayaran niya ang utang niya sa kanyang ama sa loob lamang ng 1 taon. But it's not an easy journey. When he was starting out, several suppliers turned him down. So he had to look for suppliers at local wet markets and through cooperatives in his community. Injap faced tough competition since there were already a lot of chicken shops in the Philippines. But what made Mang Inasal different? At kahit nga nagkaroon ng rice shortage noong 2006, ay naisipan pa rin nila na mag-offer ng unlimited rice with its affordable dishes. At sino nga bang Pinoy ang makakatanggi sa unlimited rice? Madalas nga rin kami kumain ng aking pamilya sa Mang Inasal dahil nga sa offer din nito na unlimited rice. Nagkaroon siya ng inspirasyon sa mga telco companies na may mga promotion na nagbibigay ng unlimited calls and text. Yung dapat na 2 buwan lang na promo ng unlimited rice, biglang tumaas yung sales nila. Kaya hanggang ngayon, yung Only Rice ay naging signature na ng Mang Inasal. Ang CDO Foodsphere Incorporation, CDO, ay isa sa pinakamalaking paggawaan ng nakaimpaking karne na nakabase sa lungsod ng Valenzuela. Ito ay tinatag ni Corazon Dairoong noong June 25, 1975. Kung saan na si Miss Corazon Dairoong na isang dietitian ay nagsimulang magbenta ng mga meat products sa kanyang kapamilya at mga residente ng Valenzuela. With a modest loan from a rural bank and a simple dream, she and her husband tuned their lot into a meat processing plant. About a decade later, the company bought a patch of land and built its first modern factory. Growing the company came with many challenges, including a fire in their factory and financial crisis in the 1990s. But we survived every crisis as a family, shares Corazon, referring to the employees of the Foodsphere as well. Sa simula ay kinailangan ng puhunan ng 2 entrepreneur na aking isinaliksik. Mahalaga talaga yung experience mo para makapagsimula ka ng isang negosyo. Kagaya ni Edgar Injapsia, bata pa lang siya ay nagtitindero na siya sa kanilang tindahan. Kaya bata pa lang may idea na siya kung ano yung gusto niyang maging negosyo pagdating ng panahon. Bilang isang nanay na kagaya ni Corazon Dairoong, nag-isip din siya ng ibang ways para makadagdag sa kanyang kita. At doon na nga pumasok ang mga homemade product na ibinenta niya sa kanyang kapamilya at sa residente ng Valenzuela. Para sa akin yung pagnenegosyo ay isa rin talaga siyang sugal. Kasi unang-una, kailangan mo din ng puhunan para makapagsimula ka. O sa umpisa, yung kung ano lang yung meron ka na resources na pwede mong gamitin, pwede mo naman siyang yun muna. Pero sa panahon ngayon, hindi ka naman talaga makakapag-start ng isang business kung wala kang pangpuhunan. So, kagaya ni Edgar Sia, nanghiram siya sa tatay niya, medyo doubtful pa yung tatay niya, pero naibalik din naman niya kasi naging maganda yung flow ng negosyo niya. Ganun din si Miss Corazon Dairoong na
Nangutang siya sa bangko para may pangsimula din sa meat products na sinimulan nilang mag-asawa. Kahit na naging mahirap yung simula ng business nila at nag-risk sila na manghiram ng pera para pangpuhunan, hindi sila natakot na ipagpatuloy yung business nila. Malaking impact yung dalawang entrepreneur na search ko kasi marami rin silang mga pinagdaanan na kinaya din naman nila. So para sa akin bilang entrepreneur, susubukan ko din yung lahat ng bagay para malaman ko kung para sa akin ba talaga yung business. Malaking kumpanya ang Mang Inasal at ang CDO at maraming Pilipino ang nagmamahal dito. Nagbigay din ng malaking oportunidad ang Mang Inasal sa maraming Pilipino dahil sa ito ay pwedeng i-franchise. Maraming Pilipino din ang nabigyan ng trabaho sa pamamagitan ng Mang Inasal at ng CDO. Sa ngayon, malaking inspirasyon sa akin yung istorya ng Mang Inasal at ng CDO. Dahil sa meron akong isang maliit na tindahan na gusto ko pa ring mapalago. At hindi ako matatakot na mag-risk or mangutang para sa pangdagdag puhunan para madagdagan yung mga ititinda ko. Nakaka-inspire yung Mang Inasal dahil sa marami na siyang franchise ngayon. Ngayon meron akong small business na fried chicken at sana dumating din yung araw na magkaroon pa ako ng ibang pwesto at lumago pa yung business na sinimulan ko. Kagaya ni Ginang Corazon Diong na may malaking pangarap para sa kanyang pamilya, i-adapt ko ang aking mga natutunan sa aking dalawang successful entrepreneur na aking napag-aralan. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.